Yung pangalawang problem naman under lecture 12 ay ang paggamit ng method of sections. Ngayon, di ba sa method of joints, ang ginawa lang natin ay repetitive na pag-a-apply ng equilibrium of particles. Ngayon naman sa method of sections, parehas lang din, equilibrium lang din, pero rigid bodies naman ang i-apply natin dito. So, ang unang step, syempre, sa lahat ng thrust problems, ang unang step dapat ay ang pag-solve ng reactions unless i-specify na wag i-solve ang reactions. Ngayon dito, wala naman tayong restriction na hindi i-solve yung reaction. So, pwede talaga nating i-solve siya. At medyo madali lang i-solve yung reactions as in summation of forces along x, y, at summation of moments lang naman siya. Pero may mas madaling paraan para i-solve ang problem na to nang hindi nagsosolve ng reaction. So, minsan, mas madali pa pala na hindi talaga i-solve yung reactions para mag-solve ng thrust problem. So, ang concept behind method of sections ay i-slice mo or hihiwain mo yung thrust na to such that mai-involve sa hiwa ang CE at CF. So, encircle natin. Saan ba ang CE at CF? Ito sila. Ito yung CE. Ito yung CF. So, ano kayang hiwa yung pwede natin gamitin sa thrust such that may involve silang dalawa? Pwede nating hiwain yung thrust ng pag ganito. Tapos, i-consider yung mga members sa taas niya. So, drawing natin yung bagong figure ng nahiwa na yung thrust. So, yung mga members na mariretain natin ay yung buong members lang. Ibig sabihin, yung hindi nahiwa. Ito lang yung mga buong members na i-retain natin. Ito yung A, B, C, D. Ngayon naman, meron tayong mga tatlong nahiwang members, yung CE, CF, tsaka DF. Pag nahiwa yung members, hindi na sila member. Sila na ay parang external forces. So, meron kang, dahil nga nahiwa na yung CE, meron kang FCE. Tapos, dahil nga nahiwa na rin yung CF, meron kang FCF. Tapos, dahil nahiwa yung DF, meron ka na rin FDF. Tapos, include na rin natin yung mga external force tulad ng 900 newtons dito, tsaka 900 newtons din dito. So, yun. Common mistake kasi na pag hiniwa nila yung thrust na to, nire-retain pa rin nila yung members pero kinakalahati nila yung distance. So, wag nyo yung gawin. Pagka nahiwa na yung members, ibig sabihin, forces na sila. Kaya ako, kinolor red yung mga members dati. Kasi hindi na dapat sila i-consider as members. So, distances na lang, plug in na din natin, 2.25 meters, tapos ito ay 3 meters. So, ganoon lang din. Makikita nyo na ilan yung unknowns nyo? 3. Dahil nga equilibrium of rigid bodies ito, maximum number of unknowns ay 3. So, ibig sabihin, pwede natin itong isolve gamit ang summation of forces along x, along y, at summation of moments. So, along x muna, summation of force along x, meron kang 900 plus 900 dahil sa dalawang to, plus FCF dahil dito, times ano yung kanyang direction. So, makikita natin na base sa dimensions, ito ay 2.25, ito ay 3. Ang hypotenuse niya ngayon ay 3.75. So, ang i-multiply sa FCF ay 3 over 3.75 equals 0. Next naman, summation of forces along Y, meron kang negative FCE minus to FCF na 2.25 over 3.75 minus FDF equals 0. Take note din pala na parallel silang dalawa. So, ibig sabihin, same directions lang din siya. 2.25, 3, 3.75 to. Kaya, ito yung minultiply natin sa FCF. Next naman, summation of
Moments. So, saan magsasum ng moments? Siguro, mas okay na sum na lang tayo ng moments dito kasi maraming magka-cancel. So, summation of moments along C, meron kang negative 900 times yung distance niya na 2.25 minus F dF times yung distance niya na 3 equals 0. Ngayon, pagka input nito sa cycle, 3 equations, 3 unknowns, ang makukuha nyo ay F dF is equal to negative 675, FCF is equal to negative 2250, tapos FCE ay equal sa 2025. Tapos ngayon, same concept lang din. Kung negative siya, ibig sabihin compression. Kung positive, ibig sabihin tension. Tapos, ang tinatanong naman sa problem ay FCE at FCF lang. So, in answer form, ganito dapat yung magiging itsura. FCE is equal to 2025 newtons na tension. Dahil positive to. FCF naman, FCF is equal to 2250 newtons dahil nga negative na siya. Compression na yun. So, ganun mag-solve ng thrust problem gamit ang method of sections. So, ang tricky lang sa method of sections ay alamin mo saan ka ba maghahati para ma-solve na yung mga unknown na forces or yung mga required na forces.